Isang mapagpalang gabi sa inyong mga kapatid. Ako'y nagagalak na muli tayo ay nagkatipon-tipon muli through online sa youth fellowship na ito. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon kasi nariyan siya patuloy na papaalala sa atin. Mga kapatid, I ask na itabi muna natin yung mga ginagawa natin. Huwag tayong magpa-distract sa gabing ito at buksan natin ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos at patuloy tayong magpalakas. Namnamin natin ang mga salita ni Lord. Okay ba yun? Amen. So, are you ready, kapatid? So, bago ang lahat, tayo panandali ang yumuko at pumikit at manalangin. Hallelujah, Jesus. Panginoon naming nasa langit, salamat po sa gabing ito. Hinihiling namin ang iyong banal na spirito na patuloy na magturo, kumilos sa aming kalagitnaan, mangusap sa aming mga puso, at ikaw, O Diyos, ang patuloy na maranasan ng bawat isa sa gabing ito. Hinihiling namin na pagpalain mo ang mga salita mo at ikaw ang patuloy naming masumpungan, maranasan at patuloy, Panginoon, na makita sa gabing ito. Salamat, Lord. I-focus niyo po ang puso ng bawat isa sa inyo lamang, O Diyos. Salamat, Lord. Purihin ka sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, ayun. Are you ready, mga kapatid? So, ano yung last series natin? Last month of October. Diba? About growing. Nung September, serving. Nung October, diba? Growing. Tapos ngayong November, hulaan nyo kung ano. Can you chat that on the chat box? Yun. Tama kayo. Building ang ating pag-aaralan sa gabing ito. So, it's all about building. So, ano yung dapat nating itayo sa ating buhay? Diba? May pananampalataya na tayo. So, paano natin itatayo ang ating pananampalataya? Paano tayo makakapagpatuloy sa pananampalataya? Amen? So, diba? Gaya tayo ng isang building na under construction. So, gayon din sa ating faith, under construction din yan, kapatid. So, araw-araw, binabago tayo ng Panginoon. Araw-araw, inaayos. Araw-araw, pinapalakas. Amen? So, itinatayo tayo ng ating Panginoon. So, sabi ko nga, nais ng Panginoon na baguhin tayo. Nais ng Panginoon na itayo ang ating pananampalataya. Tapusin, amen, ang inumpisahan ni Kristo sa atin. Kasi, di ba nga, Jesus is the author of our faith. Amen? The author. Siya ang nagumpisa. Amen? So, siya yung tagasulat. Kumbaga, sa author ng libro, siya yung tagasulat ng ating pananampalataya. So, He will finish, amen, ang ating pananampalataya. So, are you willing making a decision? Gusto mo ba, kapatid, na matapos ang pananampalataya mo? Amen? Na hindi ka sumusuko sa ating Panginoon. So, ayon sa gabing ito, i-build natin, amen, ang ating pananampalataya. Amen? I-build natin. Patuloy nating bigyan ng pundasyon, palalimin pa. Amen? Amen? Lagyan ng hollow blocks, lagyan ng mga bakal, lagyan ng slabs, ng mga poste, di ba? Amen? So, itayo natin ang pananampalataya natin, amen, sa ating Panginoon at patuloy tayo na sumunod sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. So, are you ready, mga kapatid? So, ang ating verse sa gabing ito ay matatagpuan natin sa Lucas 18, verse 18 to 30. Alam niyo to, yung kwentong ito, mga kapatid, yung nangyari. Sabi dito sa verse 18, may isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos.
huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina. Sinabi ng lalaki, ang lahat pong iyan ay tinupad ko na mula pa sa pagkabata. Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka, sumunod ka sa akin. Nalungkot ang lalaki nang marinig iyon, sapagkat siya'y napakayaman. Tuloy natin sa verse 24. Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki, kaya't sinabi niya, napakahirap sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Nagtanong ang mga taong nakarinig nito, kung gayon, sino ang maliligtas? Sino ang maliligtas? Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Tugon ni Jesus. Sinabi naman ni Pedro, tingnan ninyo, iniwan na namin ang mga tahanan at sumunod sa inyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan ninyo man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa panahong ito. At sa panahong darating, tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Amen? So nakita niyo mga kapatid, may requirements. Amen? May requirements ang buhay na walang hanggan. So ano yan? So makikita natin. So alam niyo na ba mga kapatid? So kung hindi mo pa alam o kung hindi ka pa sigurado sa kaligtasan mo, eto ang kasagutan. Sabi dito ni Jesus, napaka-powerful word na sinabi ng ating Panginoong Jesus. Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Amen? So nakita niyo yon? Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Ano yan? Ang maligtas. Amen? Ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kaya ng tao yan, kapatid. Amen? Kasi maliwanag na sinasabi, 'di ba, sa Ephesians, 'di ba? 2:8 sabi, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Amen? Amen ba? Amen. So, hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng tao, hindi sa pamamagitan ng kabutihan niya, hindi pa sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan, hindi sa pamamagitan ng alin? Ng pagsisimba, pagbabasa ng Bible, pananalangin, hindi sa pamamagitan ng mga yun, mga kapatid, kundi sa pamamagitan ng sino? Ng Diyos. Amen. Tama ka, kapatid. Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. So, hindi mo kaya, kapatid, na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit, kaya ng Diyos na ibigay sa'yo. Amen? Kaya ni Jesus. Amen? Kasi, namatay siya para sa'yo, kapatid. Amen? Sa krus ng Kalbaryo. Tapos na, kapatid. Tapos na. 'Di ba? Wala ka ng problema. Ang problema mo na lang ay ang manampalataya kay Jesus. Amen? So, kayang gawin ng Diyos. So, napaka-powerful word, di ba? Kayang gawin ng Diyos ang bagay na yun. Kasi, kaya ni Jesus na batahin ang lahat-lahat ng sakit, lahat ng paghihirap sa krus ng Kalbaryo para sa'yo, para sa akin, kapatid. Amen? Yun ang kaya ng Diyos. Ano pa? Kaya ng Diyos na magtiis para sa iyo. Kaya ng Diyos na buhatin ang krus para sa iyo at para sa akin. Kaya ng Diyos na magtiis ng
ng kalungkutan kasi 'di ba iniwan siya ng disciples niya. Amen. Iniwan siya kasi natakot yung disciples, nalungkot sila. Amen. So ano pa? Kaya ng Diyos na tapusin. Amen. Tapusin ang kanyang layunin na, amen, sa ikatutubos mo at ikatutubos ko. Amen. Tama ba? Amen. So, naunawaan ba natin mga kapatid? Kaya ng Diyos na iligtas ka at bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Hindi tayo ang umabot sa Diyos. Ang Diyos ang umabot sa iyo at sa akin, kapatid. Amen. So, ayun, naunawaan na natin mga kapatid. So, makikita natin dito yung lalaking mayaman. Kita natin, 'di ba? Isang pinuno siya, napakayaman. Gusto niya ng buhay na walang hanggan. Sinusunod niya naman yung mga utos ng Diyos. Pero, ayun, pagkarinig ni Jesus, 'di ba? Natuwa pa si Jesus eh. Giniliw siya. Sabi sa ibang version, isang bagay ang kulang sa kanya. Yung alin? Pananampalataya. Kasi kung nananampalataya siya na magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ipagbili niya, ipagpalit niya yung kayamanan niya para sa Panginoon. Kasi ang mga bagay na yan nakakahadlang maaari ang bagay na yan, yung kayamanan, lahat ng karamyaan, lahat ng mga bagay na yan makakapagpahamak sa isang tao. Maaari sa mga bagay na hindi natin maisuko, gaya ng pag-inom, mga bisyo, 'di ba? Mga pagsusugal, paglalaro, 'di ba? Walang habas na pagsasaya, 'di ba? 'Yun nasa Bible yang mga 'yan. Mga sinasabi ng Panginoon na ayaw niya. Amen. Kasi makalaman 'yan. So, makikita natin kung may pananampalataya ang lalaking ito, ipagbibili niya Amen. So, ibibigay niya. Ipagbibili niya lahat 'yon. Amen. Para sa Panginoon. Amen. Kasi ang nais ng Panginoon makita yung pananampalataya niya. Amen. So, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay maliligtas. Amen. Ang lalaking yan ay maliligtas kung mananampalataya lamang siya. Ang gusto ni Lord ay makita yung pananampalataya niyan sa pamamagitan ng gawa. Amen. So, wag tayong malilito kapatid. Ang gawa ay bunga lamang ng pananampalataya. Kung sinasabi natin na may pananampalataya tayo, pero wala namang gawa o hindi naman nakikita sa atin, so, wala din. So, hindi yun pananampalataya. Patay yun. Yun ang sabi sa James, sa Book of James. Mababasa niyo yan mga kapatid. So, sabi doon, 'di ba? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Amen. So, makikita natin, i-assess natin sa sarili natin, may pananampalataya ba tayo? Kasi kung sinasabi natin na nananampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus at bumabalik naman tayo sa pagiging makasalanan, bumabalik tayo sa dating katayuan natin, sa mga dating ginagawa natin, sinasabi natin na may pananampalataya tayo pero doon pa rin tayo. So, may mali na sa atin kapatid. It's time kapatid na i-assess natin, may pananampalataya ba talaga tayo? So, i-check natin, maaari na nagkaroon ka ng pananampalataya pero from time to time ay nanghina. So, maaaring ganun yung sitwasyon. Maaari kasi madaming mga sitwasyon yan, madaming cases. So, sa ating pananampalataya, i-assess natin kung may pananampalataya pa ba tayo o kung nanghihina na ba ang ating pananampalataya. So, check natin ang puso natin. Amen. Kung sinasabi natin na nagrepent na tayo, tumalikod na sa mga kasalanan, pero inuulit pa rin natin, so, nasan yung sinasabi nating pananampalataya? So, makikita natin yon sa ating mga actions mismo. Amen. So, yan. Sa pananampalataya, makikita ang gawa. Amen.
Sa gawa makikita ang pananampalataya. Ang tunay ng pananampalataya ay may kaakibat na gawa, may bungang gawa. Amen. So ang nais ng Panginoon, 'di ba? Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Amen. So naintindihan niyo ba mga kapatid? Kung may tanong kayo, tanungin niyo lang sa ating chat box. May mga leader tayo dyan na maaring sumagot. At kung may mga katanungan pa tayo na gumugulo sa ating isipan, huwag tayong mahihiyang magtanong sa ating mga pastor, sa mga leaders. Magtanong lang tayo. Amen po ba? Amen. So ayun, sabi pa ni Jesus, 'di ba, nakita niya yung lalaki na nalulungkot. Nalulungkot kasi eh. So ibig sabihin nun, hindi pa ganun kaganap yung pananampalataya ng lalaking yun kasi hindi niya pa kayang sumunod eh, hindi niya pa kayang maisuko yung bagay na i-inlove niya o in love siya dun. Halimbawa sa kasalanan, halimbawa sa paglalaro, halimbawa sa pag-inom ng alak, paninigarilyo. Yan, mga bagay na yan. Ibig sabihin, pag hindi mo pa yun maisuko, hindi pa okay yung pananampalataya mo. Ibig sabihin, meron man konti siguro, maybe, pero hindi yun ang nais ng Panginoon. Ang gusto ni Lord, tunay na pananampalataya. Yung nais sumunod talaga sa Kanya. Amen. So, ang sabi ni Jesus nung nakita niyang nalulungkot ang lalaki, mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. So, makikita natin doon, napakatindi, di ba? Mas madali pa daw dumaan. Amen. Pumasok yung isang kamelyo sa butas ng karayom. Imagine that, sobrang liit ng butas ng karayom, di ba? So, mas madali. Di napakahirap talaga na mahatak ng isang taong in love sa isang bagay. Amen. Na makapasok sa kaharian ng Diyos. Napakahirap na makapasok ng mga bagay ng mga tao na addict na in love o kaya naman connected, talagang hindi mo mahiwalay sa isang bagay. So, ayun. So, nagtanong yung mga tao na ano sila, siguro, na-curious sila, na-confused sila. Kung gayon, sino ang maliligtas? So, medyo na sila siguro kinabahan na din sila. So, kinabahan ka rin ba kapatid? So, ang sabi nga, di ba? Sabi ni Jesus, sabi ko kanina, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Yun ang sabi ng Diyos, di ba? Sabi ni Jesus. So, hindi man natin kaya ni Lord. So, manampalataya tayo sa Kanya. Amen? Kasi siya lang naman talaga ang may kayang gumawa. Ang nais lang naman ng ating Panginoon ay manampalataya tayo sa Kanya. Amen po ba? So, sinabi naman ni Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang aming mga tahanan at sumunod sa inyo. So, makikita natin doon yung pananampalataya ni Pedro at ng mga disciple. So, nakita na ni Jesus yung pananampalataya nila. So, ito ang sinabi ni Jesus, tandaan ninyo kapag iniwan ni man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggapin siya ng higit pa sa panahong ito. At sa panahong darating, tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So, sa kwentong ito, paano natin i-build yung pananampalataya natin? Ano yung matututunan natin sa kwentong ito? So, ang ating matututunan sa kwentong ito, makikita natin na nais ng Panginoon, in order for us to build our faith, we must have a life of total surrender. Amen? Yun ang una. Pangalawa, make Jesus your Lord. Amen? Pangatlo, absolute obedience.
So makikita natin doon ang nais ng ating Panginoon. Total surrender, kapatid. Total commitment. Amen. Kabuuang pagsuko. Amen. Buong buhay isusuko, ibibigay. Amen. Para sa ating Panginoon. Lahat ng bagay ibibigay sa Panginoon. Lahat ng bagay isusuko. Lahat ng bisyo, paglalaro, lahat. Amen. Nais ng Panginoon na isuko natin. Lahat ng paninigarilyo, lahat ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon na nagagawa natin, pagsisinungaling, pagdadabog sa mga magulang, pagsuway sa mga magulang, lahat ng mga bagay niyan na yan, nais ng Panginoon, isuko natin. Lahat din ng unforgiveness, bitterness, isuko natin. Total surrender. Amen? Lahat ng bagay na nasa ating puso na hindi natin matanggal, isuko natin sa ating Panginoon. Kasi yun ang nais ng Panginoon, para mas mabuild pa yung pananampalataya natin, mas lumago pa tayo sa pananampalataya. We must have a life of total surrender. Amen po ba? Nais ng Panginoon kabuuang pagsuko, yung isuko natin yung buong buhay natin sa Kanya. Amen? So, gaya ng isang lalaking mayaman, gusto ba nating ganito tayo? Na, Lord, kasi, ang hirap kasi. Ang saya kasi maglaro. Ang saya kasing makipag-inuman sa mga barkada ko. Sarap kasi manigarilyo. Ang saya kasing gumawa ng mali. So, anong pipiliin mo? Yung masaya sa mundo o masaya sa langit? Suffer now or enjoy later? Enjoy now or suffer later? Amen. So, nasa iyo pa din ang decision, kapatid. God has given us the free will to choose. Amen. At ang nakakalungkot pa nito, many people don't accept na hindi nananampalataya sa Panginoon, hindi tinatanggap si Jesus. Ayaw sumunod kay Jesus kasi mahirap Mahirap isuko. Kasi masaya na Masaya na sa mundo. Masaya-saya na. Yun na yung kinagisnan, kinasanayan. So, 'di ba naalala natin yung daang makipot at daang maluwag, 'di ba? Sa daang maluwang, marami. Amen? Marami ang dumaraan doon. Gustong-gustin nila na daanan kasi maluwang Walang kahirap-hirap. Pero karamihan, hindi nila alam sa dulo nun, kapahamakan. So, maaari sa ating buhay, 'di ba, nakakalungkot, marami ang may bisyo, lulong sa droga, paninigarilyo, pag-inom ng alak, kahalayan, kalaswaan, mga bagay na hindi nakalulugod na ginagawa ng mga tao. 'Di ba, nakakalungkot? Sa dulo pala nun, kamatayan. Dulo nun, kahirapan. Pangwalang hanggang kahirapan. Napakahirap, 'di ba? So, wag nating piliing lumakad sa daang maluwang. Piliin natin ang dumaan sa daang makipot. Amen. Mahirap man, worth it naman. Amen. Mahirap man, worth it naman. So, ayun, praise God. Mahirap mang sumunod sa ating Panginoon, worth it naman. So, let us suffer now and enjoy later. Amen. Suffer, taking up our cross. Amen. Naisuko ang lahat ng mga bagay. Amen. Sa mundong ito, lahat ng pagkakabalisa. Amen. Pati yung mga nagnanais yumaman, mga kapatid. This is also a warning na kung nagnanais tayong yumaman, sabi nabasa ko sa Book of Timothy, yun daw ay isang malaking tukso. Tukso daw yan at bihag ng kaaway. Bitag, I should say. Bitag ng kaaway upang linlangin ka, upang mabalisa ka sa mga bagay-bagay, upang maging busy ka,
makalimutan mo na si Lord. So, hindi naman masama na mangarap na maging mayaman. Ang masama, yung ibigin mo na yung kayamanan. Yun ang masama. Yung tipong you work hard for money. So, mali na yun, kapatid. We must work hard for the Lord, not for money. Amen? Si Lord lang. Amen? So, ang nais ng Diyos, a life of total surrender sa Kanya. Amen? Handa ka bang isuko? Kapatid, I challenge you, handa ka bang isuko ang lahat para sa Panginoon? Kung handa ka na, you may pray mamaya bago ka matulog. Lord, gusto kong isuko ang bagay na ito. Tulungan mo ako na maisuko ang bagay na ito. Amen ba? Amen. So, ayan, nais ng Diyos na makita ang pananampalataya mo, kapatid. Nais ng Diyos na makita ang pananampalataya mo. Amen? Amen. So, yun. Pangalawa, make Jesus your Lord. Amen. Gawin mong Panginoon si Jesus, na siya yung nasusunod, siya yung iniisip mo, siya yung binibigyang kaluguran, siya yung parati mong binabanggit, siya yung nasa puso mo, siya yung sinusunod mo. Amen. Siya yung naghahari sa puso mo. Amen. So, nais ng Panginoon na siya yung maging Panginoon ng ating buhay. Amen. Hindi lang sa sinasabi nating siya yung Panginoon natin, kundi sa pamamagitan ng ating, yung pangatlo, absolute obedience, sa pamamagitan ng ating pagsunod. Absolute or total obedience. Amen. So, nais ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya ng buong puso. Siya yung masusunod. Amen. Wag nating gawing Panginoon lamang si Jesus sa isang part ng buhay natin, or wag nating gawing Panginoon lamang si Jesus dahil siya yung daan, siya yung kaligtasan, kundi gawin nating Panginoon si Jesus dahil kailangan natin siya, dahil siya yung buhay natin. Amen. Kasi siya yung ating tunay na dakilang pastol. Amen. Siya yung naglilid sa atin sa tamang daan, sa dapat lakaran, sa dapat isabuhay. Amen. Sa dapat sa dapat lakaran ng ating buhay, sa dapat nating siya ang dapat nating paglingkuran, siya ang dapat nating laging isipin. Amen. Isipin natin parati, araw-araw, ano ba yung makakapagpabigay kaluguran sa ating Panginoon. Kasi sinasabi natin, Panginoon natin siya. Amen. That Jesus is our Lord. So, dapat siya na yung talagang naghahari, siya yung nasusunod. Hindi yung tayo pa din yung nagdidesisyon para sa sarili natin, hindi yung tayo pa rin yung nasusunod. Amen. So, nais ng Panginoon sa gabing ito na siya ang ating maging Panginoon. Amen. Para mas tumatag pa tayo sa pananampalataya, let us have a life of total surrender. Make Jesus as our Lord. Amen. Make Jesus as your Lord. Pangatlo, absolute obedience. So, yun, mga kapatid. This is a challenge sa bawat isa. Kapatid, kung nais mo na mas ma-build up pa ang pananampalataya mo, isuko natin ang buhay natin sa Kanya. Amen. Start removing, amen, yung mga bagay na hindi naman kailangan sa ating buhay. Amen. Gaya ng pagpapatayo ng isang bahay. 'Di ba? Amen. So, kailangan mo ba sa pagpapatayo ng bahay, kailangan mo ba yung mga damo? Amen. Yung malalaking damo sa pagpapatayuan mo ng bahay. Kailangan mo ba yung malalaking damo? 'Di ba? Tinatanggal 'yan, tinatabas, tinatapon, sinusunog. Kailangan mo ba yung mga 'yan? Hindi. Tapon mo. Amen. Bigay mo sa Panginoon. Amen. Make Jesus as your Lord and Savior.
Amen. Gawin nating ang Diyos ang engineer ng ating buhay. Amen. Sundin natin ang mga inuutos niya. Amen. Para maging maayos ang ating buhay pananampalataya. Amen. Sumunod tayo sa kanyang mga utos. Amen. Para hindi babagsak ang ating pananampalataya. Amen. So, gaya ng pagpapatayo ng bahay, sumunod tayo sa ating Panginoon. Makinig tayo sa Kanya. Amen. So, kapatid, sa gabing ito, I continually encourage you to keep following, obeying our Lord Jesus. Amen. May mga time man na nakakaranas tayo ng mga problema, mga pasakit sa buhay, mga bagay na humahadlang sa atin sa pagsunod, mga kasakitan man yan, pagkadismaya, pagkadisappoint, di ba? Mga problema, di ba? Mga bagay na yan, gawin nating stepping stone, amen, para mag-step up sa pananampalataya, amen, amen, step up, amen, keep building our faith, build, amen, keep building, keep going, kapatid, amen. Nais ng Panginoon na makita ang kanyang blueprint sa iyo, kapatid, amen. So may plano ang Panginoon para sa iyo at para sa akin. So dakila ang plano ng Diyos, kapatid. Magtiwala ka sa Kanya, patuloy na mananampalataya, patuloy na sumunod. Amen. Manalangin tayo, magbasa ng Bible, at magpatuloy. Amen ba? God bless you, kapatid. Nawa ay napagpala ang bawat isa, at sa ating pagtatapos, tayo ay panandaliang yumuko, pumikit at manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga salita mo sa gabing ito. Dalangin namin na patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Hinihiling ko po sa inyong makapangyarihang kamay na kumilos sa puso ng bawat isa. Ikilos niyo po, Panginoon, ang puso ng mga kapatid kong ito sa pagsunod sa inyo, sa pananampalataya sa inyo. Dalangin ko, O Diyos, na anuman ang pinagdaraanan ng mga kapatid kong ito, ikaw ang patuloy na maging saklolo ng bawat isa. At dalangin ko, Lord, na tulungan niyo pong bawat isa na maisuko ang mga bagay pa, Panginoon, sa aming mga buhay na hindi namin maisuko. Mga paglalaro man yan, panunood ng animes, panunood ng Korean dramas. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa, at hinihiling ko po sa inyong banal na spirito na patuloy na mangusap sa puso, sa buhay ng bawat isa. Maghari ka, Panginoon, at ikaw ang patuloy na maranasan ng mga kapatid kong ito na makapagpatuloy sa pag-build up, Panginoon, ng pananampalataya ng bawat isa from glory to glory, Lord God. Mold us in your likeness and image, O God, hanggang sa makita mo, Panginoon, kami, Panginoon, ayon sa inyong plano na nakikita mo na maganda, ganap, Panginoon, at kaaya-aya sa inyong harapan. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga kapatid kong ito. Continue to strengthen us, establish us. In Jesus' name we pray. Amen. So, yun lang, mga kapatid. Nawa ay patuloy kayong pagpalain, ingatan, gabayan ng ating Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, mga kapatid. Alab.